Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo, di ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng ticket ni Bongbong Marcos. Huwag nyo na iboto yan, mga kabalin. So, Mr. Bong Pineda, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na sa hearing ng Sangguniang Panlalawigan. Biro mo magre-raid na lamang. Binawi pa ni Judge Maria Belinda Rama ang search warrant na pinalabas dito. Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, Judge. May malawak talaga na kutsabahan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Inilipat na pala ang Pogo Hub na Lucky South 99 sa Pradera Verde Resort na pag-aari ni Bong Pineda. Ayon kay Toto Kausing, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili nang malaman niya natatakbo ulit bilang senador, itong si Lito Lapid, sa ilalim ng ticket ni PBBM. Tinawag ni Toto Kausing na isang bobo si Senador Lito Lapid dahil wala man lamang daw itong ginawa bilang committee chairman ng Games, Amusement, and Sports. Hawak sana ni Lapid ang komite na siyang nag-iimbestiga sa mga iligal na Pogo Hub dito sa bansa. Pero hindi ito mahagilap sa Senado. Sa lawak ng kapit at dami ng politiko na protector ng Pogo sa Porac, Pampanga, matapos na i-raid ng mga taga-CIDG at PAOK, inilipat na daw ngayon ang mga nakatakas na Chinese sa resort na pag-aari ni Bong Pineda, ayon kay Kausing. Sa pag-raid sa Pogo Hub sa Pampanga Lucky South 99, sa tulong ng judge na si Maria Belinda Rama, nakatakas ang mahigit 1,000 mga Chinese, dahil habang isinasagawa ang pag-raid ay bigla lang daw itong ipinatigil ng naturang judge. Dahil ayon kay Kausing, nagsabuatan daw ang judge, mayor, gobernador, at si Senador Lapid, at ang mga pulis. Bigla daw binuwi ng judge ang kanyang desisyon sa pagpalabas ng search warrant. Nais ni Toto Kausing na matanggalan ng lisensya bilang judge itong si Rama at kasuhan din si Mayor Kapil, dahil sa ginawa nito na payagan na makapag-operate ang Pogo sa Porac kahit wala naman itong permit. Hindi daw alam ni Kapil na may Pogo, pero nakasama siya sa groundbreaking ng Lucky South 99. Kasama ang dalawang Chinese boss. At ngayon, kumpirmado na daw na inilipat na ang operasyon ng Lucky South 99 sa isa sa mga resort na pag-aari ni Bong Pineda. Pakinggan natin ang salaysay ni Toto Kausing. So ngayon, bakit naman napunta doon? Ibig sabihin ba nito ay may kinalaman si Bong Pineda? Siyempre naman, walang papasok po ng klase, lahat ng klase sugal na o pagkakitaan sa bayan ng lalawigan ng Pampanga kung hindi alam ni Bong Pineda. So, ibig sabihin nito, yung muro-muro lamang yung hearing nila na Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Na kunwari, lumalabas si Vice Governor Baby Pineda na asawa ni Bong Pineda ay wala kuno siya alam. Parang lumalabas na sinasabon o pinapagalitan niya si Mayor Jing Kapil ng Porac, Pampanga. At bakit hindi niya alam? Hello, napakalaki ng 10 hectares na mga 46 buildings, hindi makikita ng tao. At napapalob yan na kalagay niya malapit sa boundary sa Angeles City. Hello, paano mo hindi malalaman yan para hindi makita? Tapos naglagay pa si Jing Kapil ng extension office ng municipal government ng Porac malapit sa Pogo at nilipat pa nila yung PNP police station diyan malapit sa Pogo. Paano ba sasabihin na hindi nyo alam yan? At pagkatapos ang nangyayari pa dito ay may malawak talaga na kutsabahan. Biro mo magre-raid na lamang noong June 6. Binawi pa ng Regional Trial Court ng Malolos Branch 14 ang search warrant na pinalabas dito. Actually, binigay ng RTC Branch 14 ni Judge Maria Belinda Rama. Ano ba nangyari sa iyo, Judge? Kahit anong paliwanag mo, Judge, siguro sa Supreme Court makakalusot ka sa paliwanag mo. Pero sa akin, buo na ang paniwala ko na binayaran ka rito, Judge, kung bakit mo binawi ang search warrant mo. Akalain mo na binawi mong search warrant sa kasagsagan na nilulusob na ng PAOK ng mga CIDG ang compound ng Pogo tapos babawiin mo. Anong klase?
Bakit mo binawi? Ikaw, judge, meron tayong kasabihan, hindi lang kasabihan, kundi batas sa korte. Lahat ng mga kaso, kapag nagdesisyon man ang korte, mali man o tama ang desisyon, walang karapatan at walang kapangyarihan ang judge na bawiin ang kanyang desisyon. Okay? Halimbawa, si Bong Pineda ay sinintensyan mo na trafficker ng pera. Meron bang trafficking ng pera? Pagkatapos man nasintensyan, ay bawiin, ay mali pala, hindi po pwede ganon sa korte. Bawal po yan, judge. At dahil ginawa mo yan, kahit na yan ay kakatanggal mo sa trabaho, ibig sabihin, mas malaki ang dahilan kung bakit mo kinaya na isugal ang iyong karera. Ganon lamang po, Judge Maria Belinda Rama ng Branch 14, Malolos Regional Trial Court. Ha? Ngayon, nang pinalabas mo ng alas 7 ng gabi ng June 4, ibig sabihin po, napag-aralan mo na ng husto ang kaso, ang application ng search warrant na sinampa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kung pag-aralan mo na, nagkaroon ka na ng desisyon. Pagkatapos, i-implement na ng June 5, pinatawagan mo ang mga pulis na binabawi mo yung search warrant. Ay hindi po pwede. Uulitin ko lang, para ka lang nagdesisyon na si Haluslos ay nag-rape ng babae. Desisyon mo yun, tapos pinabawi mo, ay mali pala. Hindi po pwede yan, judge. Mali ka man o tama, hindi mo pwede bawiin ang desisyon mo sa pag-aproba ng aplikasyon ng search warrant ng mga pulis. So, na ginagawa mo, binawi mo, tapos nag-hearing ka ulit. Ano? Dapat katanggalin dyan sa korte na yan, judge. Nung magre-raid sana ang PAOK, ang tinatarget nilang aristuhin sa Purak ay 1,000 mahigit na mga trabahante na makakaramihan mga Chinese. Pero ang naabutan nila, dahil sa mayroong timbre, nagtimbre, may timbre na galing sa pulis, at nagtinimbrihan pag korte, kaya binawi yung search warrant. Kaya nangyari, imaginein mo sitwasyon. Umiikot ng mga pulis sa lugar, tapos biglang inaaristo na, tinututukan na ng baril kung sino ang dapat arestuhin, tapos sabay utos ng judge, "Hoy, bawi! Ano bang gusto mo mangyari, judge? Sabi ko nga, wala ka ng karapatan na bawiin ang lahat ng desisyon kahit sinong judge. Tanong mo man sa judges o justices ng Supreme Court ng United States of America, hindi po pwede yan. Ang tawag dyan, once you have decided in a case, that is already functus officio. Your duty stops. Wala ka ng kapangyarihan. Judge, I want you to see the punishment that shall be meted on you. Ang problema sa inyo ay kayo lang. Imposible naman yan, judge, na inosente ka pa. How would you not claim that you were innocent? Pinag-aralan mo na ng isang araw, buong mula araw, yung pag-issue bago mo pinalabas ng search warrant, tapos ngayon, babawiin mo, ay mali pala, ay mali, tapos napatawag ka pa, hearing ulit. Pagkatapos, binasura mo, sabihin mo na ano sinabi mo na wala, hindi na patunayan ng mga PAOK TF na mayroong dahilan para ma-issue ng warrant, search warrant. Ano kang klaseng judge ka? Next. Ang target nila na mahigit 1,000 na mga Chinese ay nakaligtas. Ang naabutan ng PAOK TF ay 156 na lamang na mga foreigners. Ang iba dyan, mga 30, mga Pilipino, kaya nag-186. Ang ibang mga 1,000 mahigit ay nakalayo, naka-iskapo. Tapos, nang in-interview ng mga media, itong official ng Purak Municipality, sinabi nila, hinahanap si Mayor Jing Kapil. Sinabi niya na, ay nasa Boracay. 5 araw na daw nasa Boracay. Yan pala, nasa Boracay, hindi Boracay. Tinakbo doon yung mga inchik. Maaga pa, alas 5 pa lang, ay sumakay na ng mga bus at inilisan. So ngayon, ang iba,
tumulong niya sa pagpatakas ay yung hepe nila ng pulis, yung babae na chief of police. Dinala nyo sa Angeles ang iba. Sa Blue Hotel. Kaya ang iba dyan, natagpuan sa Fontana Hotel. Naaresto ng PAOK ang iba mga opisyal na mga Chinese na pugo. So, iyan po ang katibayan na ang ating mamamayan ay inyong tinatapakan sa inyong abuso sa opisina, sa isa lang ang pakay at isa lang ang dahilan para kayo'y kumita. So, Mr. Bong Pineda, huwag mo sabihin na hindi mo alam yan. Sasabihin na misis mo, hindi niya alam. Nagkunwari pa kayo na muro-muro na mga hearing ng sangguniang panlalawigan. Aba, pinagalitan mo pa kunwari yung mayor ng Purak na si Jing Capel na kunwari wala kang alam. Aba, ano ba yan? Tapos si Jing Capel naman, nung tinanong siya, bakit mirong extension office ang Office of the Municipal Government ng Purak? Doon sa malapit, doon mismo sa Pugo, sa loob mismo ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo, doon sa loob na yan, na subdivision na yan, matatagpuan ang 10 hektarya na Pugo. At bakit doon mo nilagay ang extension office? At sinabi mo pa sa hearing na hindi ka nagbigay ng business permit noong 2024. Pero bakit hinayaan nyo sila na mag-operate? Ano ba yan? Anong paliwanag mo yan, Mayor Jing Capel? Problema sa inyo eh. Lahat-lahat na lang dahilan, mali-mali, na kontra-kontra mga inyo mga rason, sapagkat hindi totoo, sapagkat kayo ay talagang naghabol ng pera dyan. Lito Lapid, ikaw naman, sabihin mo na wala kang alam. Bobo! Tatakbo-takbo ka pa. Di ka ba nahiya sa mukha mo? Tatakbo-takbo ka sa ilalim ng ticket ni Bongbong Marcos. Tatakbo sa 2025. Huwag nyo na iboto yan, mga kabalin. Huwag nyo na iboto yung ng traidor sa Pampanga. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.